Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Okay class, good afternoon. Tumayo ang lahat at manalangin muna tayo bago magsimula ang aralin. Rodney, ikaw na mag-lead ng panalangin. Tawag ng gurong si Mrs. Leonor sa estudyanteng si Rodney. Ma'am, nahihiya po ako. Baka po pwedeng iba na lamang po ang magdasal? Nahihiyang sabi ni Rodney. Bakit ka naman mahihiya, Rodney? Magdadasal ka lang naman. Di ba tinuruan ko kayo kung paano magdasal nung nakaraan? Kaya mo yan, halika. Nakangiting sabi pa ng guro. Sorry po ma'am, baka po pwedeng iba na lamang po ang mag-lead ng prayer. Pakikiusap pa nito. Ano ba yan, Rodney? Pagdadasal lang hindi ka pa marunong? Di ka ba tinuturuan sa bahay ninyo kung paano magdasal? Kasi ako tinuturuan ako ni mami magdasal. Kasi daw, pagpapasalamat daw yun para sa blessings na natatanggap natin kay Lord. Singit naman ng kaklasing si Joshua. Ma'am, kung ayaw po ni Rodney na mag-lead ng prayer, ako na lamang po ang magdadasal. Sabi pa nito bago tumayo. Sige Joshua, halika dito sa unahan. Ikaw ang mag-lead ng prayer. Tawag ng guro. Agad namang lumapit itong si Joshua at sinimulan ang panalangin. Papa Jesus, maraming salamat po sa biyaya na natatanggap po namin galing po sa inyo. Sana po'y ingatan niyo po ang lahat ng mahal namin sa buhay. At sana po, madami pang mga biyaya ang matanggap namin. Maraming salamat po sa araw-araw na paggabay sa amin. Amen. Panalangin ni Joshua bago nagpasalamat sa guro at umupo. Matapos noon ay nagsimula na magturo itong si Mrs. Leonor. Lahat ng kanyang mga estudyante ay nakikipag-participate. Maliban lamang dito kay Rodney. Hindi napapansin ni Mrs. Leonor na tumataas ito ng kamay para sumagot sa kanyang mga katanungan. Kaya naman tinawag niya ito at pinasagot sa pisara. Okay Rodney, stand up. Pakisulat ng sagot sa tanong na ito. 12 plus 33. Halika, lapit ka sa pisara at isulat ang iyong sagot. Nakangiting tawag ng guro kay Rodney. Ma'am, sorry po. Hindi ko po alam ang sagot. Pasensya na po talaga. Nakayokong sabi pa nito. Dahil doon ay hindi napigilang magtawanan ng mga kaklase. Ano ba yun, Rodney? Additional lang yan, tapos hindi mo pa masagutan? Nakakatawa ka naman. Sabi ng kaklaseng si Joshua habang humahalakhak. Joshua, listen. Palagi kong pinapaalala sa inyo, di ba? Na wag pagtatawanan ng inyong kaklase kung di alam ang sagot. Bagkus atin itong turuan para matuto. Sa susunod ay ayaw ko nang tatawa kayo pag may hindi nakakaalam ng sagot sa kaklase nyo ha? Maliwanag ba? Sabi pa ng guro. Sabay-sabay naman na sumagot ang mga estudyante ng opo bilang pagsang-ayon. Tinuruan naman ng mga estudyanteng nakakaalam sa sagot ang mahiyaing si Rodney. Okay, very good. The answer is 45. Bigyan ng palakpakan si Rodney at ng mga classmate nyo na nagturo sa kanya. Sabi ng guro at sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga bata. Mabilis naman na lumipas ang oras at natapos na ang pagtuturo ni Mrs. Leonor. Lahat ng mga estudyante ay nagganda ng mag-ayos ng gamit para sa kanilang pag-uwi. Habang nag-aayos ng gamit itong si Rodney, ay lumapit ang kanyang kaklase na si Aldrin. Isa ito sa bully sa kanilang klase. Hoy Rodney, ako na yung bariyang hawak mo. Kung di mo ibibigay sa akin yan, siguradong masasaktan ka. Gusto mo ba yun ha? Pananakot nitong si Aldrin. Aldrin, please,
Huwag mo na kunin ang barya na hawak ko. Kasi baon ko pa din ito bukas. Wala na akong pera. Baka di ako makapasok. Pakiusap. Pagmamakaawa niya sa kaklase. Walang awa-awa. Bibigay mo sa akin yan o masasaktan ka. Pananakot pa nito. Dahil sa takot ni Rodney ay ibinigay niya na lamang ang 5 pisong barya na hawak niya. Alam kasi niya na nananakit talaga itong si Aldrin. Para sa kanya ay mas mabuti nang ibigay na lamang ang perang hawak niya kaysa naman masaktan pa siya. Sige Aldrin, ibibigay ko na itong 5 piso na hawak ko. Basta wag mo lamang akong sasaktan na. Pagmamakaawa pa ni Rodney. Akin na! Ibibigay din pala. Pinapatagal pa. Sa susunod Rodney ha, ayaw kong pinapatagal ang pagbigay sa akin ng pera. Maliwanag ba? Sabi pa nito. Nang makuha ang kanyang pera ay umalis na agad itong si Aldrin. Samantalang itong si Rodney naman ay napaiyak na lamang sa kanyang upuan habang inaayos sa mga gamit bago lumabas ng school. Sobrang hirap ng buhay nitong si Rodney. May sakit ang kanyang ina na diabetes. Kaya naman itong si Rodney ay dumidiskarte din ng pagkakakitaan para magkaroon ng baon. Kahit sa mura niya pa lamang edad ay dumidiskarte na siya. Oh anak, bakit ka umiiyak? May problema ba? May nang-away ba sa'yo? Tanong ng kanyang ina matapos na makauwi sa bahay galing school. Wala po. Okay lang po ako, Nay. Napuwing lang po ako. Pagsisinungaling pa ng bata. Naku anak, huwag ka na magsinungaling sa akin. Kilalang kilala kita. Ano nga ang problema? Magsabi ka sa akin at di ako magagalit. May nahon pang tanong ng ina. Kasi po Nay, yung classmate ko po, kinuha po ang pera ko na pangbaon ko po sana bukas. Yun na lang po kasi ang natitira kong pambaon tapos kinuha pa po niya. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Rodney. Naku anak, hayaan mo na yon. Meron pa naman akong natatabi na pera dito. Anak, pasensya ka na. Hindi ko maibigay ang lahat ng pangailangan mo. Pagpapasensya ng ginang. Okay lang po yun, Nay. Naiintindihan ko po ang sitwasyon natin. Kaya nga po kahit papaano'y tumutulong po ako sa karinderya ni na Tita Susan para kahit papaano po may pangbaon po ako. Ni Rodney. Sobrang swerte ni Aling Risa sa anak niyang si Rodney. Sa mura kasing edad nito ay marunong nang dumiskarte sa buhay para lang kumita ng pera na maipapangbaon sa pang-araw-araw niya. Samantala mabilis na lumipas ang maraming taon. Dahil sa pagiging madiskarte at masipag nitong si Rodney, ay natyaga niyang matapos ang elementarya pati na din ang sekundarya. Dahil sa kagustuhan na makahanap ng malaki-laking kita, ay sumubok siya na magtrabaho sa isang kumpanya. Mabuti na lamang at mabilis siyang natanggap doon. Naging maganda naman ang kanyang kita doon. Sa katunayan nga ay mas mabilis siyang nakaipon ng pera dahil palagi siyang nag-o-overtime sa trabaho. Dahil pangarap din kasi niya na magtayo ng kahit isang maliit na negosyo. Kaya nagsisikap siya na magtrabaho kahit medyo napapagod na. Dahil nga sa sipag at determinasyon ni Rodney, ay mabilis niyang natupad ang pangarap niyang negosyo. Kumuha siya ng pwesto sa palengke bilang tagatinda ng mga isda. Nag-resign na siya sa trabaho dahil nakaipon na naman siya ng sapat na pera para sa emergency fund at pang-araw-araw na gastusin nilang mag-ina. Hindi naman siya nabigo dahil pumatok ang kanyang negosyo sa mga tao. Madami siyang naging customer ng mga kaibigan niya din sa dati niyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Nagkaroon din siya ng iba't ibang customer na mga nagmamay-ari ng restaurant at ginawa na siyang supplier. Dahil sa dami ng kailangan niyang pagdeliveran ay kumuha siya ng sasakyan na hulugan, pati isang tauhan na makakatulong niya sa kanyang negosyo. Lumipas pang ilang taon at lalo pa siyang sinuwerte. Ang dating isang sasakyan lang na gamit niya sa negosyo ay nadagdagan na ng 3.
Nagdagdag na din siya ng madaming tauhan na mapagkakatiwalaan para mag-manage ng kanyang negosyo. Kailangan niya kasi munang asikasuhin ang kanyang magulang dahil nagkakaedad na ito. Pero kahit ganun pa man, ay patuloy pa rin ang pasok ng pera sa kanya kahit siya ay nasa bahay lamang. Laking pasasalamat din niya sa mga tauhan niya na mapagkakatiwalaan. Para sa kanya ay hindi magiging successful ang kanyang negosyo kung walang tulong ng mga empleyado niyang tapat. Isang araw ay naisipan ni Rodney na pumunta sa kanilang pwesto sa palengke. Plano kasi niyang kausapin ang kanyang mga tauhan na magkakaroon sila ng isang salo-salo sa isang restaurant. Guys, kamusta kayo? Okay lang ba kayo? Kumain na ba kayo? Pag nakakaramdam na ng pagod, pwedeng magpahinga ha. Basta wag lang pababayaan ng trabaho. Sabi niya sa mga tauhan na abala sa pagbubuhat ng mga isda na i-deliver nila. Oy, Sir Rodney, andito po pala kayo. Opo, kumain na po kami. Sa katunayan nga po katatapos lamang namin. Mabuti po at nadalaw kayo dito. Sabi ng kanyang isang katiwala na matagal nang nagtatrabaho sa kanya. Yun na nga, kaya ako pumunta dito para sana imbitahan kayo sa simpleng salo-salo mamaya. Gusto kong magkaroon tayo ng bonding kahit minsan lang. Pupunta tayo sa restaurant na malapit dito. Ano, gusto niyo bang sumama? Tanong niya. Aba sir, sino ba naman ang tatanggi sa alok niyo po? Restaurant na yun eh. Sige po sir, sasama po kaming lahat. Di ba mga kasama? Sabi ng isang trabahador na sinang-ayunan din naman ng mga kasama. Ay siya sige, mukhang matatagalan pa kayo dyan. Mas mabuti pa tulungan ko muna kayo. Para mamayang 12:00 matapos na ang lahat ng gawain ninyo at makapag-prepare pa kayo ng susuotin ninyo. Sabi ni Rodney sa mga trabahador niya. Naku sir, kayang-kaya na po namin to. Huwag na po kayo tumulong. Malalansan lang po kayo. Nakakahiya naman po sa inyo. Turan ng mga ito. Naku, walang problema. Lansa lang naman yan. At matatanggal din pag sinabon. Tsaka alam niyo naman na pinagdaanan ko yan lahat. Kaya sanay ako sa trabahong ganyan. Don't worry. Sabi ni Rodney bago tumulong sa pagbubuhat ng mga banye-banyerang isda. Habang abala si Rodney sa pagtulong sa pagkakarga ng mga isda ay nakarinig siya ng isang sigaw at tinatawag ang kanyang pangalan. Rodney! Rodney! Sigaw ng isang lalaki na mukhang may kaya sa buhay base sa suot nito. Napalingon naman siya at kinilala kung sino ang lalaking tumatawag sa kanya. Rodney, natatandaan mo ba ako? Ako to, si Joshua, yung dati mong kaklase nung elementary at high school tayo. Tapos ito naman si Justin, yung tropa ko noon. Natatandaan mo ba kami? Tanong ng lalaki. Oo, natatandaan ko na. Kayo pala yan Joshua at Justin. Di ko kaagad kayo nakilala. Ang gaganda na ng kutis nyo ngayon ah. Mukhang magandang trabaho nyo at malayo nang narating sa buhay. Nakangiting sabi ni Rodney. Oo naman Rodney. Nakatapos ako ng kolehiyo bilang accounting. At may maganda na ding trabaho. Sa katunayan nga ay kumikita ako ng halos 30,000 monthly. Tapos nakabili na din ako ng sasakyan na ginagamit ko sa pagpasok sa trabaho. Pagyayabang ni Joshua. Wow, ang laki din pala ng sahod mo Joshua. Nakakatuwa naman. Ikaw Justin, kamusta ka naman? Nakatapos ka din ba ng kolehiyo? Tanong ni Rodney. Sa katunayan nga Rodney, isa na akong ganap na engineer ngayon. Sumasahod lang din naman ako ng halos 40,000 per month. Base pa yan sa kung ilang project ang magagawa ko. Siyempre mas madaming project, mas malaking sahod diba? Pagyayabang din nitong si Justin. Nga pala, maiba tayo Rodney. Kanina mo pa kami tinatanong ng tungkol sa amin. Kami naman ang magtatanong sa iyo. Ikaw, kamusta naman ang buhay-buhay mo? Tanong ng dalawa. Ito ang trabaho ko Joshua at Justin. Nagdi-deliver ng mga isda sa iba't ibang lugar. Tapos nagkakargador din ng mga isdang sinasakay sa truck. Seryoso? Ganyan lang ang trabaho mo Rodney? Isang hamak na delivery boy at kargador? Paano ka makakabuhay ng pamilya niyan? Sinasabi ko na nga ba
Wala kang mararating sa buhay. Dahil nung nag-aaral tayo ng high school, ay mahina ang utak mo. Nakakaawa ka naman, Rodney. Pangmamaliit na sabi ni Joshua. Wala naman sigurong masama sa trabaho ko ngayon, Joshua. Ang mahalaga ay marangal at hindi gumagawa ng masama, di ba? Hindi ko kasi kayang mag-aral noon sa kolehiyo dahil sa sakit ni mama. Kaya ito ako, hindi din nakapag-aral. Mas pinili ko na magtrabaho muna para matulungan si mama at para maipagamot ko na din. Sabi ni Rodney. Yan na nga ang problema sa iyo, Rodney. Dahil hindi ka nagsikap na makatapos ng kolehiyo, yan tuloy ang nangyari sa iyo. Isa ka lang tagahakot ng malalansang isda na yan. Wala ka na ata talagang pag-asa na umasenso, Rodney. Nakakaawa ka naman. Pangahamak pa ni Justin. Kahit anong masasakit na salita ang natanggap ni Rodney sa mga dating kaklase, ay mas pinili niya pa ding magpakumbaba. Dahil alam niya naman sa sarili niya na mas malaki ang kinikita niya kumpara sa mga ito. Habang patuloy na minamaliit itong si Rodney ay bigla siyang tinawag ng kanyang mga tauhan. Si Rodney, okay na po ang lahat. Pasensya na po at nakakaabala ata ako sa inyong usapan. Aalis na po kami at magdi-deliver na ng mga isda para makabalik po agad kami. At excited din po kami sa pupuntahan nating restaurant mamaya. Tuwang-tuwa na sabi ng isa niyang trabahador. Nagulat naman ang dalawa nang tawagin siyang sir. Kaya naman ay hindi nila naiwasan na magtanong sa lalaki. Sir? Bakit sir ang tawag niyo diyan kay Rodney? Pare-pareho lang naman kayo atang nagtatrabaho dito, di ba? Dapat pare na lang. Hindi naman ata siyang may-ari para irespeto niyo siya at tawaging sir. Sabi ni Joshua. Naku, nagkakamali po kayo. Hindi lamang po namin basta katrabaho si Sir Rodney. Sa katunayan po, ay siyang boss namin dito. Sa kanya po ang lahat ng truck na nakikita niyo po na nakapila. Tumulong lamang po siya sa amin paghahakot dahil gusto niya po na matapos ng maagang trabaho namin dahil magpapadispedida po si Sir Rodney. Nakangiting sabi ng lalaki. Sa narinig nila ay halos hindi sila nakagalaw. Hiyang-hiya sila dahil wala pala sila sa kalingkingan ng minamaliit nilang dating kaklase. Natauhan lamang sila nang biglang magsalita na itong si Rodney. Oo, totoo ang sinasabi niya. Ako nga ang may-ari ng lahat ng truck at mga isda na nakikita nyo. Ito nga palang negosyo ko. Ito din ang nagbigay sa akin ng magandang buhay. Hindi naman sa pagmamayabang ha, dahil itong pinandidirian nyo na isda ay itong nag-ahon sa akin sa hirap. Dahil dito'y nakapagpagawa ako ng malaking bahay, nakapundar ng madaming sasakyan at nakaipon ng pera sa bangko. Dito na bago ang buhay ko. Kung tutuusin, yung pinagyayabang nyo sa akin na sinasahod niya sa pinagtatrabahoan ninyo ay barya lang yan sa kinikita ko. Kaya sana maging aral sa inyong ginawa niyong pangmamaliit sa akin. Dahil hindi nababase ang malaking kita base sa ayos ng ating itsura o suot. Dahil kung madiskarte ka, siguradong kaya mo pang higitan ng sahod ng mga profesional at nakapagtapos ng pag-aaral. Mauna na ako, maiwan ko na kayo. Dahil may lakad pa kami ng mga empleyado ko. Paalam. Pagpapaalam ni Rodney bago tuluyan ng tumalikod sa mga ito. Dahil sa pagkapahiya ay napatakbo na lamang sila. Pinagtatawanan kasi sila ng mga taong nakarinig sa pangmamaliit na ginawa nila kay Rodney. Tunay nga na hindi basihan ang walang pinag-aralan para umasenso ka sa buhay. Basta madiskarte ka lang sa buhay, ay siguradong maaabot mo ang pangarap na iyong pinakaaasam. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.